Hello mga bay, kumusta sa mapagpalang araw at panibagong video na naman na ating gagawin at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos na ina-upload and salamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. 300 plus and counting na tayo. So, ngayong araw mga bay, andito tayo sa tinatawag na Killer Highway. So, by the way, napakaganda ng sikat ng araw ngayon mga bay. Ang init masyado at napakaluwag ng kalsada. So, dahil dito mga bay, naisip natin na maaring isa sa dahilan bakit tinawag itong Killer Highway. Dahil nga maraming nadidisgrasya, maraming namamatay dahil sa overspeeding na ginagawa ng mga kaskasirong driver dito. So kapag mainit yung kamay mo o paa mo sa pag-apak o pagpiga ng accelerator, ay talagang hindi mo maiwasang mawalan ka na sa limit o control ng pagpapatakbo. At dito sa daan na ito mga bay, maraming intersection dito, mga U-turn, left turn o right turn. So ganun pa man, hindi pa rin maiwasan yung magkahabulan, no? Yung magkakarira dito. So samot-saring kinaugalian ng mga driver mga bay na dumadaan dito. At pangalawa, ang pinaka problema kapag nasabayan mo yung mga jeepney o bus, iwasan mo mga bay na dumikit sa kanila o sumunod ng napakalapit sa kanila. Dahil alam naman natin, hindi lingid sa ating kaalaman, kahit saan dito yung mga jeepney o bus, hihinto sila, liliko sila kung kailan nila gusto o saan nila gusto. Hindi natin nila lahat, pero yan talaga ang nakasanayan ng mga bus at jeepney driver. Kaya kung ikaw ay nakasunod o nakadikit, magiging alerto ka mga bay sa lahat ng panahon. And then hindi lang sa jeepney mga bay, pati na rin sa mga motorsiklo dito. Dahil dito nagsisilabasan yung mga open pipe, dito nagsisilabasan yung mga kargadong motor, at dito nila sinusubukan kung gaano kabilis yung motor nila. Kaya hindi maiwasan, ayun, sumasalpok. Pangatlong dahilan mga bay na nakikita natin dito is yung ayaw makipagbigay or hindi nakikipagbigay or ayaw magbigayan sa mga kapwa natin motorista na gustong overtake, gustong lumiko o gustong tumawid. Kapag nagkataon mga bay na nagpang-abot kayo, na pariho kayo ng ugali na ayaw nyong malamangan, ayaw nyong masingitan, ayaw nyong ma-overtakean o ayaw nyong mahinto, at nagpang-abot kayo, that's the time magbanggaan kayo talaga mga bay. So yun yung nakikita natin na potensyal kung bakit itong lugar na to ay hindi maiwasan na marami ang nadidisgrasya. Itong linya na to mga bay na blue na nakalagay na pintura is motorcycle lane po ito. Pero sad to say, hindi po ito exclusive na nagagamit lamang ng motorsiklo dahil ginagamit din ito ng mga four-wheel vehicles, especially na mga big trucks dito kapag rush hour. So, kailangan mong lumabas. But sad to say, kapag na-timingan ka ng mga MMD enforcers na nasa paligid lang, na umaaligid, ay mahuhuli ka. Kaya, ang dami mong pwedeng mangyari dito mga bay kapag hindi ka nag-ingat. Kaya always kondisyon yung sasakyan, always alerto ka sa pagmamaniho, lalo na sa mga lugar na ganitong masyadong maluwag ang kalsada mga bay. Okay? Especially sa rush hour. Minsan punong-puno itong lugar na to. At marami ang gustong mauna, gustong sumingit para makauwi o para makarating sa gustong puntahan. Ando nangyayari yung sagian. So hindi lang naman yan nangyayari sa Marcos Highway mga bay. Sa lahat ng kalsadang nadadaanan natin, marami tayong nasasaksiyang mga ganon. Yung gustong manlamang na driver at ayaw magpalamang na driver. Yung walang disiplinang driver at yung masyadong kumpiyansang driver. So yun lang mga bay, ingat kayo palagi at huwag niyong kalimutang mag-isip ng safety measure sa lahat ng pupuntahan ninyo. At once again mga bay, inuulit ko, maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta. Marami pa tayong pupuntahan mga bay, marami pang videos na i-upload natin. Basta't subaybayan nyo lang. Kung nakapagbigay ng saya sa inyo, paki-share and then paki-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe mga bay. Yan lang, maraming salamat, ingat kayo palagi.
So finally mga bay, nandito na tayo sa Marcos Highway. So dyan pa lang, bungad pa lang mga bay, makikita mo na yung napakalawak na area ng kalsada na to, no? So sa mga kaskasero talaga, yun ang pinakaunang dahilan bakit nadidisgrasya dito mga bay, yung walang control yung speed. Okay, so dito makikita natin may motorcycle lane, kaso nasa gitna. And then, yung motorcycle lane na yun mga bay, ang gumagamit dyan is yung malalaking sasakyan. So, huwag ka nang makipagsingit dyan. Ang problema, yung mga MMDA nasa gilid. Kapag lumalabas yung mga motorcycle doon sa motorcycle lane, hinuhuli nila. Paano ka nga naman dadaan dyan sa motorcycle lane? Dinadaanan nga ng mga malalaking sasakyan. So, kailangan sumingit ka na lang sa labas. So, in short mga bay, itong sitwasyon na to ay kulang sa pagpapatupad ng karampatang patakaran dahil may mga MMDA naman sana dito sa paligid na to, na dapat yung motorcycle lane ay iwasan na mapuno ng malalaking sasakyan. Kasi dito sa kaliwa mga bay, overtake lane yan, overtaking lane. So fast lane yan. So kapag lumabas yung motorcycle dyan, automatic yan. Pag hindi napansin ng mga driver, lalo na sa malalaking truck, aararuin yan. Ngayon kapag kakaliwa ka naman or kakanan ka naman, kadalasan dyan mga bay, ang pumaparada dyan yung mga bus or jeep na nagbababa ng mga pasahero. So kung sisingit ka dyan, alam mo naman, dito sa NCR mga bay or kahit sa probinsya, basta jeepney, liliko muna bago mag-signal. So literal na yan na kalakaran ng jeepney na kapag lumiko, automatic liliko sila hanggat gusto nila. Hindi naman lahat pero majority mga bay based sa experience natin dito sa Manila. And isa sa problema dito mga bay, bakit maraming nadidisgrasya ay doon sa mga driver na walang control yung pagpapatakbo, na hindi nila iniisip na anumang oras ay may kakaliwa, may kakanan dyan sa kalsada na yan. Dahil nga napakalawak mga bay. Kung talagang mainit yung kamay mo sa pagpiga ng accelerator mo, ay talagang matutokso kang magpabilis dito. Kaya ang mangyayari, kapag may nag-U-turn mga bay dyan sa may intersection, kapag hindi ka nag-prepare dyan sa speed mo, talagang hindi mo na mapipigilan yung sasakyan at babangga ka na. And marami ng history mga bay dito sa Marcos Highway na to na nag-aararo or inaararo ng mga sasakyan. Kadalasan nag-aabot sila dito sa U-turn or intersection ng Marcos Highway. So sana malagyan ng traffic light yung mga U-turn slot at yung mga right turn slot para naman ma-prevent yung disgrasya. So ito yung motorcycle lane mga bay na makikita nyo may kulay blue. So inuukupa to ng mga sasakyang malalaki. So hindi mo pwedeng makapagsapalaran na sumabay dyan. Kailangan mong lumabas sa linya minsan. So yun, yun lang nakita ko mga bay na bakit itong area na to o itong kalsada na to ay napakakilala sa maraming aksidenteng nangyayari. Dahil unang-una, walang control ang driver sa pagpapatakbo. Pangalawa, yun sa klase ng paghahati ng kalsada dito sa motorcycle lane, bike lane at saka yung private na mga vehicle. So labas-pasok yung sasakyan sa mga lane, knowing na mabibilis yung pagpapatakbo, so hindi talaga maiwasang may madidisgrasya. Pangatlong dahilan dito mga bay, yung may mga driver na hindi marunong magbigay. No, para bang mabigat sa kanila yung magbigay sila ng kaunting segundo para makasingit yung ibang sasakyan. Yun ang problema. Kapag nagpang-abot kayo na puro kayo matakaw, na hindi kayo magbigay ng ilang minuto, segundo para makadaan yung sasakyan gustong pumasok o tumawid, edi magbanggaan kayo. So yun lang mga bay ang nakita natin dito, at maraming salamat sa panonood at marami pa tayong video mga bay na gumala tayo at makita natin yung mga anuman ang mga nangyayari sa kalsada habang binabaybay natin. So once again mga bay, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating YouTube channel at sa patuloy na pag-subscribe